Ang sangkatauhan ay nahaharap sa isang banta sa mismong pag-iral sa Nigeria. Libo-libo at libo-libong mga Kristiyano ang pinapatay. Ang mga radical na Islamista ang responsible sa malawakang pagpatay na ito. Maaari magdala ito kay Trump ng Nobel Prize o makatulong para hindi siya maging pinakamagulong presidente ng taon. Dahil pinatay ng Amerika ang ikalawang pinuno ng ISIS sa buong mundo. At ginawa nila ito sa pakikipagtulungan sa parehong bansa na hayagang binabanta ni Trump ng interbensyon ilang linggo lang ang nakalipas. Ang target ay si Abu Bilal al-Munuki, mataas na commander ng ISIS na ipinanganak sa Nigeria mula sa Borno State, na itinalaga bilang specially designated global terrorist ng State Department noong Hunyo 2023. Ayon sa Counter-Extremism Project, pinamunuan ng taong ito ang Al-Furqan Office, sentro ng operasyon at pananalapi ng ISIS sa Africa. At sabay din niyang pinangangasiwaan ang Lake Chad Division ng General Directorate of Provinces na namamahala sa lahat ng internasyonal na sangay ng ISIS. Siya lang ang naging iisang critical na kahinaan ng ISIS sa Africa at kontrolado niya lahat. Siya ang namahala sa lohistika, pananalapi at pagpaplano ng mga pag-atake sa 12 bansa sa Sahel at 3 taon nang hinahanap ng Estados Unidos. Nakakaintriga. Ilang buwan nang lantaran si Trump na inaakusahan ng Nigeria na hindi pinoprotektahan ang mga Kristiyano laban sa mga Islamistang militante at nababantang makialam. Samantala, nang hindi lantad sa publiko, ang dalawang bansa ay matagal nang nagsasagawa ng magkasanib na pagbabahagi ng intelihensya na may humigit kumulang 200 tropang Amerikano at mga MQ-Sham drone sa lupa na sinusubaybayan ang mga galaw ng ISIS sa buong panahon.